Tuloy-tuloy pa rin po ngayon ang pagdinig ng House Committee on Justice kaugnay sa financial records ni Vice President Sara Duterte. Sa mga inilabas na datos, sinabi ng Anti-Money Laundering Council o AMLC na may kabuang 6.77 billion pesos na inflow at outflow sa mga bank accounts na iniuugnay sa Vice Presidente at sa kanyang asawa. Nakabase po ito dun sa mga inireport ng mga bangko na covered transactions o yung mga transactions na higit 500,000 pesos at dun sa mga suspicious transactions. Ayon naman sa Office of the Ombudsman, nang kanilang i-verify yung SALN ng Vice Presidente mula po 2019 hanggang 2024 ay wala umanong dineklarang cash on hand o sa bangko ang Vice Presidente. Samantala sa sinumpaang salaysay ni dating Senador Antonio Trillanes IV, inilahad niya ang ilang alegasyon at kasama na nga po dito yung hindi pagdedeklara ng tunay na yaman sa SALN at yung pagtanggap ng umano'y daan-daang milyong piso mula sa isang individual na iniuugnay sa iligal na gawain. Kasama sa kanyang salaysay ang ilang bank transactions na kanyang isinumite dito po sa komite. Sa pagdinig nga po, may mga transactions na randomly pinili at ipina-verify sa AMLC at kinumpirma ng ahensya na may mga kahalintulad o similar transactions na lumalabas sa kanilang report. Sa wakas, after 10 years, ay kinumpirma ng AMLAC yung aking nilalabas sa taong bayan simula pa noong 2016. At sana ay tuloy-tuloy na ito para matanggal na yung mabasag na yung pagpapanggap ng Duterte family na sila ay mga simple mga tao. Pero dito nakita natin bukod sa kurakot sila, yung pera nila galing sa illegal na droga. So yan, maraming nabudol na Pilipino. Patuloy ang pagdinig para linawin ang isyong ito. Ako po si Isabel Pechay, nag-uulat para sa Inquirer.